Ang mga ilusyon ni Netanyahu na sakupin ang buong rehiyon at ipakita. Ang supremasya ng mga Hudyo doon at sa buong mundo ay realidad na ngayon ni Trump. Mukhang pursigido siya kahit ano pa ang maging kapalit sa atin o sa mundo. Habang tumatagal, lumalala ang sitwasyon sa mundo. Sa tingin ko, nagpasya na ang mga Iranian na tumayo kaysa mamuhay na nakaluhod, kahit ikamatay pa nila ito. Malinaw na ipinakita ng mga Iranian na hindi nila susundin ang hinihini ni Ginoong Netanyahu. Kaya dapat nating tandaan ng hinihini ni Pangulong Trump ay hindi rin atin. Mga hinihingi ito ng Israel ayon kay Ginoong Netanyahu. Ito na ang huling yugto sa palabas ng Amerika sa gitnang silangan. Kapag natapos ito, tapos na tayo sa gitnang silangan. Wala nang pagbabalik sa dati nating kalagayan. Aalis na tayo at gusto rin ng lahat sa gitnang silangan na umalis tayo. Mga kaibigan, malaking karangalan naming muling makasama si Coronel Douglas McGregor, isa sa pinakamagaling na insider sa geopolitika ngayon. Coronel, welcome back sa studio. Ikinagagal akong makasama ka, Cyrus. Coronel, gusto kong marinig ang opinion mo tungkol sa sitwasyon sa Iran na yon dahil pumapasok na tayo sa ika-11 araw ng labanan na ito. Nakaka-interes dahil nakita nating malaki ang pagbabago kahapon sa merkado ng langis. Umabot sa 120 ang futures. Lumabas si Donald Trump at sinabi na malapit nang matapos ang digmaan sa Iran para pakalmahin ang merkado. Pero pagkatapos, kinontra ni Pete Hegseth kalihim ng digmaan at sinabing nagsisimula pa lang tayo. Maraming kalituhan, kaya kailangan namin ng tulong ng eksperto tulad mo. Pwede mo ba kami bigyan ng update sa iyong pananaw ngayong ika-11 araw sa pagpasok natin sa napakagulong laban ng ito? Para sa akin, ang napakagulo ay angkop na paglalarawan. Alam mo, hindi talaga inaasahan na tatagal itong operasyon na ito. Sa palagay ko, malinaw na yan basta narinig at nakita natin. Nanggagamba ako na nalaman na ng White House na mali ang kanilang kalkulasyon. Akala nila, dahil labigo ang mga decapitation strike na layuning alisin ang mga lider sa lahat ng antas sa Iran. Kaya kailangan nilang gumawa ng ibang hakbang. Sa tingin ko, ang tanong ay kung ano ang ibang hakbang na yon. Ang mabilis na sagot? Tayo ang nagpasimula nito. Ngayon, kailangan nating magdobel kayod at magdulot ng mas maraming pinsala. Makikita ko ang maraming kahenerasyon ko, mga taong naalala ang Vietnam. At sa kasama ang palad, sinasabi nilang magdoble kayod. Hindi tayo sapat na matatag. Hindi tayo sapat na malupit. Kailangan pa nating magwasak, pumatay pa ng mas marami. Hindi ito magandang payo para, sa tingin ko, sa Iran. Kasing laki ito ng kanlurang Europa na may 93 milyong tao. Hanggang ngayon, pinatunayan nilang naghanda sila ng maayos para harapin ang anumang mangyari. Ang tanging bahagi na sa tingin ko ay nakakadismaya sa Iran ay ang kabuoang air at missile offense. Hindi nila masyado napabagsak ang marami sasakyang panghimpapawid. Pero marami silang napapabagsak na tinatawag kong terrestrial intelligence surveillance platforms. Tulad ng Israeli Hermes unmanned system, ang drone. Mahalaga na mapabagsak ang mga iyon dahil ginagamit ang mga ito para beripikahin ang natuklasan sa satellite imagery at space-based observation. Bago maglunsad ng malalaking atake at gumamit ng maraming bala sa isang target, siguraduhin munang tama ang iyong pinapaputukan. Gumastos daw tayo ng mga $5.2 bilyong sa unang 24 hanggang 36 na oras. Lalaman namin na marami pala kaming napatamaan na pain lang. May mga hindi tayo natamaan. At isa sa mga bagay na talagang kumbinsido kami. At ito ay isa pang sakit ng Air Force sa kasamaang palad na kapag nakuha mo ang air superiority o air supremacy sa mga lugar na mahalaga sa iyo, panalo ka na. Sa kasamaang palad, walang sapat na ebidensya para suportahan yon maliban kung may puwersang nasa lupa na magagamit o hindi pansinin kung hindi ito kapaki-pakinabang. Sa tingin ko, naipit na tayo ngayon. Malinaw din ang ebidensya ng kabiguan ng strategic air at missile campaign, lalo na nang marinig mo si Hegseth. Nasa Racing Cane na pinagsamang press conference. Si Hegseth ay maraming sinasabi na hindi naman talaga makatuwiran, gaya ng nabanggit mo, na medyo magkakasalungat at hindi malinaw. Pero gusto niyang tiyakin sa lahat na bobombahin natin ang lahat hanggang sa wala ng matira. Ibig kong sabihin, yun talaga ang mensahe niya. Hindi gumana ng maayos yun. Tapos, pumunta ka kay General Kane
na parang accountant sa harap ng spreadsheet niya. Nagsagawa kami ng 5,000 airstrike, naghulog ng X-bala. Tinamaan ng maraming target, at ayon sa plano, ang lahat. Alam mo, nabuhay ako noong panahon ng bigmaang Vietnam, at nakinig ako sa maraming briefing na ganyan paulit-ulit. Hanggang sa umalis na talaga tayo. Mga bandang 1972 hanggang 73. Sinabi natin kung ilang sorti ang nilipad, ilang bombang inihulog, at natalo pa rin tayo. Sa tingin ko, may dalawang magkaibang kampanya ka. May kampanya ang US na unang idinisenyo para putulin ang pamumuno na nabigo. Ngayon, idinisenyo ito para wasakin. Ang pagkawasak ay nangangahulugan na tinatamaan mo kung ano man ang makita mong mahalaga. Sa madaling salita, kung may makitang lugar o plataporma ng paglulunsad, iyon ang target mo. Kung hindi, ano gagawin mo? Nauwi ka sa pambubomba ng mga nakikitang bagay, tulad ng gusali at infrastruktura, dahil madali silang makita at sirain. Sa panig ng Iran, kailangan nilang mabuhay. Iyan ang mahalaga. Pag nabuhay sila, panalo na sila. Hindi sapat yun. Tayong nagsabing kailangang sakupin ang lugar para manalo sa digmaan. Ibig sabihin, maliban na lang kung magpakita sila para sa isang battleship Missouri style na pagsugo sa Persian Gulf, at sa tingin ko ngayon ay pinipinturahan na nila ulit ang Battleship Missouri na hiilahin ng USS Trump sa Pasipiko papunta sa Persian Gulf. Nagbibiro lang ako syempre para lang makaharap ni Pangulong Trump ang mga yon sa battleship at sumuko sa kanya. Maliban kung magagawa mo yon, anong kalalabasan mo? Mukha kang katawa-tawa. At sa parehong panahon, kung titingnan mo ang mga pag-atake ng missile, sinasabi nila, oh, nagpapaputok kami ng mas kaunting mga missile. Mas kaunti na rin ang mga sortie na nililipad namin. Nakarating na tayo sa puntong tinatanong natin kung may epekto ba tayo at sinusuri kung ano ang pinsala at pagkakaibang dulot ng labanan. Sa Iran, nadulot sila ng malaking pinsala. Mahigit 27 US base ang tuluyang nawasak. Halos lahat ng long-range radar na nilika para maagang magbabala ng missile attack sa Israel at buong Gulf at Arabian Peninsula ay nasira na. Ngayon, tinatanggal na nila ang mga gamit. Bago ako sumalang, tumingin ako ng satellite photo sa Kuwait ng US base doon. Malinaw na magaling ang intelligence nila. Alam nila ang lokasyon ng mga istasyon ng CIA. Alam nila kung saan naroroon ang mga taong gumagawa ng mahahalagang gawain. Sistematikong binabaklas nila ang ating kakayahang militar sa buong gulpo. Malinaw nilang sinabi na kung hindi ka makikipag-cooperate, kung nakatira ka sa mga MRA o iba pang lugar, at patuloy kang nagsisilbi sa agenda ng Amerika at Israel, wawasakin nila ang lahat ng iba pa. Asabay nito, unti-unti nang sinasara ang pangunahing pinagkukunan ng langis. Sa Qatar, ubos na ang imbakan nila. Itinitigil na nila ang pagkuha. Ganon din sa UAE, isinara nila ang pinakamalaking refinery sa mundo. Bakit? Wala ka namang mapipino pa. Ano pa ang silbi? At may 3,200 barko sa buong mundo na nakatingga, na dapat sana ay magdadala ng langis o papasok para maghakot. Pero hindi nila magawa. Natuwa ako lang sabihin ni Pangulong Trump na duwag daw mga tao sa mga barkong iyon. Bakit hindi sila dumadaan sa kipot ng Hormuz? Pangulong Trump, may babita ako. Hindi babayaran ng mga insurance company yan. At pangalawa, gusto rin naman ng mga taong ito na manatiling buhay. Sa palagay ko, hindi talaga alam ni Trump ang totoong sitwasyon. Sa kabuuan, ito ay digmaang walang estratehiya, nang ibig sabihin ay digmaang walang katapusan. Pangalawa, naroon si Pangulong Trump, sabihin na lang natin ganun. Ang mga ilusyon ni Netanyahu na sakupin ang buong rehiyon at ipakita ang kataas-taasang lahing Hudyo doon at sa buong mundo ay naging realidad na ngayon ni Trump. Mukhang determinado siya doon, kahit ano pang maging kapalit para sa atin, kahit ano pang maging kapalit para sa mundo. Sa ngayon, 25% ng langis sa mundo ay nawala sa merkado at di pa tiyak kung hanggang kailan ito magtatagal. At sa parehong panahon, 35% ng pataba sa buong mundo ay wala ring supply. Kailangan mo ng sangkap mula sa gulpo para makagawa ng pataba. Ngayon, maaari tayong kumuha ng pataba mula sa ibang lugar, sa mga Ruso, siguro pati mga Ukranyano. Hindi ko alam kung organisado sila para gumawa ng aksyon tungkol dito. Pero kayang ibenta ng mga Ruso sa'yo lahat ng pataba na gusto mo, sa tingin ko. Pagkatapos, tingnan mo ang mundo, lalo na ang Asya,
na nagdiriwang sa pinsa ng iniisip nilang ginagawa nila sa China. Alam mo, ang China ay may 100 hanggang 100 at 15 araw ng net import cover sa kanilang strategic petroleum reserve. Iyan ay kinuha natin, ninako natin ang langis mula sa Venezuela. Ang Venezuela ay hindi natin estado. Hindi natin ito sinasakop. Hindi natin ito kontrolado. Pero kaya natin kontrolin ang kanilang langis para hindi nila ito maipadala sa China. Nakikita natin ito bilang isang malaking tagumpay. Dahil dito, napipilitan ang China na bumili ng mas mahal at hayagang kinakalakal na langis imbes na dati nilang murang reserba. Kailan kaya sasabihin ng China na tama na yan? Hindi na kami sasali sa laro. Ano kaya gagawin nila? Makikialam ba sila? At dito naman, ang nakikita natin sa Europa, talagang kalunos-lunos. Walang tigil ang pagtaas ng presyo ng langis. Alam mo, nasa mababa sa 30% na lang ngayon ang imbakan nila. Asia, Sina, India, Hapon, Timog Korea. Pinag-uusapan mo ang mga taong kumukuha ng 50 hanggang 75% ng kanilang langis mula sa Persian Gulf. Inasahan namin ang pagtaas ng LNG ngayong taon ng mga 7%. Halimutan mo na yan. May mas malaking problema tayo. Hindi pa natin napag-uusapan ng rare earths na halos di na natin makuha, maliban kung maghanap tayo ng ibang paraan. Hindi dahil hindi natin makuha ang rare earths, kundi dahil hindi natin kayang i-refine ang mga ito. Tama. Pagkatapos sa Estados Unidos, malaki ang posibilidad na tumaas ang presyo ng kuryente. Umasa sila sa natural gas. Tataas pa ang presyo ng gasolina. Posibleng umabot sa $8-10 kada galon sa susunod na 3 hanggang 6 na buwan. Pinag-usapan natin ang tungkol sa pataba, chemical at mga feedstock. Lahat ng mga ito ay may sangkap na petrolyo at kailangan nating mag-angkat ng ilan sa mga ito. Patakaran sa pananalapi. Alam mo, ang patuloy na pantaas ng presyo dahil sa enerhiya ay magpapahirap sa Federal Reserve na magbaba ng interest rates. Kaya, sa kabuuan, tingin ko ito ay isang pandaigdigang disrupsyon sa enerhiya na magdudulot ng energy poverty, lalo na sa karamihan ng mundo. At magkakaroon ito ng masamang epekto hanggang kailan tayo pagtitiisan ng mundo. Coronel, salamat sa paliwanag. Sa palagay ko, natutunan ko kung gaano konektado ang iba't ibang industriya. Akala natin presyo lang ng gas ang apektado pero mas malaki ang epekto. Lahat ng aspeto ng pandaigdigang ekonomiya at bawat rehiyon sa mundo ay maapektuhan. Ibig ko sabihin, kung titingnan natin kahapon, sa tingin ko, napaka-interesante talaga, di ba? Lumabas si Donald Trump at sinubukan niya pakalmahin ang merkado. Inihayay malapit na raw makamit ang layunin. Pero wala nakakaalam kung ano talaga yon, di ba? Wala pa tayong nagagawang malaki sa Iran na yon. Tiyak na napatansik natin ang pinakamataas na pinuno, pero pinalitan lang siya ng Chile ng kanyang anak na 50 taong gulang. Kaya wala talagang malaking pagbabago doon. Noong simula ng digmaan, sinabi ng Estados Unidos na layunin nilang palitan ang pamahalaan. Narinig natin ito mula sa gobyerno ng US. Pero ngayon, pabago-bago si Trump at sinabi pa niya, wala akong pakialam kung sino ang leader. Ayos lang. Hindi na pagpapalit ng pamahalaan ang layunin natin ngayon. Alam ba ng Estados Unidos kung ano ang magiging matagumpay na kampanya? Alam ba natin kung ano ang ituturing na tagumpay ng administrasyong Trump dito? Magandang tanong yan. At alam kong marami ring nag-iisip niyan. Habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon sa mundo. Palagay ko, pinili ng mga Iranian na lumaban kaysa mamuhay na nakaluhod, kahit ikamatay pa nila ito. Malinaw, na ipinakita ng mga Iranian na hindi nila susundin ang mga hinihingi ni Ginoong Netanyahu. Kaya dapat nating maintindihan na ang mga hinihingi ni Pangulong Trump ay hindi atin. Iyon ay mga hinihingi ng Israel na binigkas ni Ginoong Netanyahu. Ano ang pananaw ni Ginoong Netanyahu? Para sa kanya, ang mundo, lalo na ang gitnang silangan, ay dapat pagharian ng mga Hudyo. Paano nila mapaghaharian yon? Kailangan nila itong gawin gamit ang lakas militar. At bakit nila kailangang pagharian ito sa pamamagitan ng lakas militar? Dahil napapaligiran sila ng mga kaaway. Iyan ang argumento. May paraan bang gawing kaibigan ang ilan sa mga kaaway na yon? Hindi. Imposible yon. Kaya, magiging ligtas lang tayo sa Israel kapag ang Iran, isang napakalaking panganib sa atin dahil malaki ito, marami itong mga misil na hindi natin kayang depensahan. At nakikita natin yan ngayon mismo dito sa Israel. Hindi katanggap-tanggap yon. Kung wala ng ibang paraan, dapat wasakin ang Iran.
Yan ang pananaw niya. Mukhang niyakap na yun ni Pangulong Trump. Pero hindi yun ang interes natin. Hindi natin layunin. Patayin lahat ng tao sa Iran o sirain ang kanilang mga lungsod at gawing mahirap sila. Ibig kong sabihin, siguradong hindi yan makakabuti sa atin bilang isang bansa. Isa itong estadong sibilisasyon, Diyos ko naman. Isa ito sa mga pundasyon ng pandaigdigang sibilisasyon. Nandiyan na ito ng 2,700 taon. Tinatawag itong Persia. At kung hindi tayo nakialam sa lugar na ito, sa tingin ko makikita mo sana ang pagbabago ng rehimen sa Iran kalaunan. 12 buwan pa siguro, sino ang nakakaalam? Pero ang karamihan sa mga tao sa Iran ay hindi talaga ganoon kainteresado o kasigasig sa ganitong uri ng Islam na inangkat mula sa mundo ng mga Arabo. Matagal na rin silang nagbago at malaki na rin ang ipinagbago ng Iran kumpara sa 10, 20 o 30 taon na ang nakalipas. Alam mo, puro propaganda pa rin. Parang si Khomeini pa rin ang namumuno. Parang 1980 pa rin. Lahat naglalakad na parang nakabalot. Pinapataboy ng pulis ang mga tao sa mosque. Pero karamihan sa mosque ay bakante na sa malalaking syudad. Hindi na interesado ang mga tao doon. Mas nais nilang mabawi ang kanilang Persyanong pagkakakilanlan, kultura, kasaysayan, wika at lipunan. Ngayon, sa tingin ko, napabagal natin ito at halos imposibleng may mangyaring malaking pagbabago sa malapit na hinaharap. Maaring mali ako. Maaring may pagbabago pa rin doon sa 6 na buwan. Ngunit nabigo at naging sakuna ang pambobomba para makamit yon. May isang tao na umupo kasama ko na nakarating na sa bansang yon at ipinakita ang mga lugar sa Tehran na winasak natin. Sabi niya, napatay na natin ang karamihan sa mga taong may interes na paalisin ang Islam. Yung mga pinapatay natin, sila yung talagang gustong magbago ng mga bagay. Sa tingin ko, hindi natin talaga nauunawaan ang Iran at mga tao roon. Noon pa ito, wala tayong pakialam. Nung nasa Vietnam tayo, wala tayong naintindihan o pakialam. Palagi nating iniisip na nandito kami para bombahin kayo at magbigay ng kaligayahan at demokrasya. Alam mo, kalokohan lang talaga yon pero matagal na yung usapan. Kapag hindi ka pumayag, sasabihin nila traidor ka at hindi naniniwala sa demokrasya. Hindi ako naniniwala sa pagpatay ng tao ng walang dahilan. Akala ko natutunan ko na yan dati. Cyrus, pakiramdam ko talaga na nasa masamang kalagayan tayo ngayon. Sa tingin ko, nagamit na natin halos lahat ng mga high-end na missile na ginagamit natin. Sa tingin ko, nagsimula tayo sa 8,000 o 9,000. Hindi ko alam kung ilan na lang ang meron tayo na yun, pero sigurado kong kalahati nun ay naubos na, kung hindi man mas marami pa. May natitira pang hindi bababa sa 45,000 misil ang mga Iranian, at di ko rin alam kung ilang drone pa ang meron sila. May nagsabi rin kamakailan na 50,000. May isa pang nagsabi na 100,000. Napatunayang napaka-epektibo ang mga drone. At muli, may kaibigan ako sa industriya ng depensa na tumawag sa akin. Sabi niya, tiningnan niya ang isa sa mga ito at sinabi, ito ay gawa lang sa yero. Sinimulan niyang ilarawan ito. Sabi niya, sobrang mura ito at napaka-epektibo nito. Gumagana ito. Oo, kaya nagpapaputok tayo ng misil para pabagsakin ng walang kwentang drone. Ibig kong sabihin, doon talaga nauwi ang lahat. Hindi tayo handa sa digmaang ito. Walang matibay na suporta rito sa Estados Unidos. Ibig kong sabihin, pagkatapos ng henerasyon ko na may ugaling, oo, tirahin mo sila, bombahin lahat. Karamihan sa mga tao, lalo na yung mga wala pang 50 anyos, ay nagtatanong, ano bang ginagawa natin? Tama. Siak, sa tingin ko, ang pinakamalaking issue dito sa Estados Unidos na talagang pinoproblema ng mga tao ay ang gastusin sa pamumuhay. Alam mo, paano tayo mabubuhay dito? Alam mo, ang mga issue na palaging pinaka-nakaka-apekto sa mga Amerikano ay syempre ang mga lokal na issue. Tingin ko, karamihan ng tao, lalo na yung wala pang 50 anyos at mas bata, hirap na. Yung wala pang 30 anyos, mas ramdam ang krisis at hirap sa gastusin. Gusto kong balikan ang susunod na hakbang sa digmaan, Coronel, dahil naririnig natin kamakailan ng usap-usapan na maaring magkaroon ng ground invasion bilang opsyon. Narinig ko na pinag-iisipan ni Trump ito at sa tingin ko, malaking sakuna ito para sa Estados Unidos. Sa tingin ko, kapag may air campaign at paghuhulog ng bomba, mas kaunti ang epekto nito. Sabihin na nating mas katanggap-tanggap ito para sa mga Amerikano dahil hindi natin inilalagay ang ating mga grupo at sundalo sa lupa. Namimiwala ako na malaking pagkakamali para sa Estados Unidos ang ground invasion.
Ano ang naririnig mo tungkol dito? Kung magdesisyon ang Estados Unidos na magpadala ng tropa, ano sa palagay mo ang maaring mangyari at saan ito hahantong? Kung ikukumpara natin ang hukbong katihan ng Estados Unidos ngayon sa kung ano ito noong 1,000 naraan siyam napot, isa nung nagpadala tayo ng mahigit 300,000 tropa sa lupa sa Saudi Arabia bago tayo sumalakay sa Kuwait at Iraq. Ang ating hukbo ngayon ay maliit na bahagi na lang noon. Umabot ka na lang sa mga 400,000, 40,000, 450,000. At sa bilang na yan, ilan ba talagang bumubuo ng mga pormasyon? Ibig sabihin, nasa mga organisasyon sila na pwede mong ipadala at ilagay sa isang lugar. 120,000, 125,000 siguro. Ngayon, ipagpalagay natin na gagamitin lang natin kung anong meron tayo. Paano ka papasok? Saan ka pupunta? Saan ka lalapag? Bababa ka ba sa baybayin ng Indian Ocean sa Iran? At pagkatapos ay magmamartsa ng 1,000 milya sa gitna ng disyerto para makarating sa hilagang bahagi ng bansa. Duda ako diyan. Susubukan mo bang dumaan sa kipot ng Hormuz at lumapag sa Bandar Abbas, ang pangunahing daungan? O pupunta ka sa hilaga sa Kharg Island at tumasok mula roon? Lulubog lahat. Ito ang problema. Hindi natin naiintindihan. Ito ng panahon ng mga precision-guided missile na konektado sa satellite-based intelligence surveillance reconnaissance at mga platapormang panlupa. Kapag pinag-uusapan natin ang seabed hanggang kalawakan, pagdating sa mga sensor, umiiral na yon. Totoo yon. Paano ka makakapasok doon? Sa tingin ko, hindi mo kaya sa mga nabanggit kong lugar, kaya sa Mediterranean ka mapupunta. Ayos, maganda. Pwede tayong duman sa Turkiya, di ba? Hindi. Tumanggi ang mga Turko noong 2003. Gusto namin magpadala ng 25,000 sundalo na dadaan sa Turkiya. Sabi nila, kalimutan nyo na, hindi namin yan susuportahan. Bakit tinasusuportahan yun na yun? Ayaw nilang masira ang Iran dahil walang benepisyo sa kaguluhan sa rehiyon na magdudulot ng milyong refugee at sisira sa ekonomiya nila. Wala silang interes sa proyektong mas malaking Israel. Sinasakop ng Israel ang Lebanon. Inokontrol nito ang halos buong timog na Kasiriya. Plano nilang sakupin ang Sinai at Kalaunan ay bahagi ng lambak ng Ilog Nile sa Hilaga. Gusto nilang kontrolin ang malaking bahagi ng Jordan, ilagang Saudi Arabia at Iraq. Ay, siguradong mag-uunahan ng lahat na suportahan yan. Iyan ang delusyon ni Netanyahu. Iyan ang sinusuportahan natin sa pambobomba. Kalokohan yan. Sige, kalokohan yan. Hindi mangyayari yan. Kaya gusto mong subukan dumaong sa baybay ng Syria? Sige, sabihin natin, nakapasok ka doon. Madaling makikita ka ng intelligence sa Mediterranean gamit ang space-based reconnaissance. Habang nakahinto ang barko mo at bumababa ang tropa at kagamitan, wawasakin kayo mula sa kalawakan. Tapos may magsasabi, ipadala natin ang 82nd. Ah, talaga? 11,000, 12,000 sundalo na nakaparachute. Sige. Anong mangyayari pag lumapag sila kung di sila mapatay sa ere? Kailangan nilang kumain pagkatapos. Kailangan nilang uminom. Kailangan nilang gumalaw. At kailangan nilang magkaroon ng bala. Kaya, gaano sila katagal-tatagal? 36 na oras. Ito ang alamat ng mga light force. Maganda silang tingnan at pakinggan, pero wala rin silang nagagawa pagdating sa lupa. Sa palagay ko, gusto kong iparating na hindi lang ito isang kahibangan. Mapanganib ang paglalakbay sa mundo ng pantasya. At para magawa ang lahat ng ito at magkaroon ng tunay na epekto, kailangan mo magkaroon ng draft. Kailangan mo magdala ng malalakas at mahuhusay na tauhang Amerikano. Ngayon, ilang kaya magdiriwang tungkol sa draft kapag ipinakilala ito? Nako, grabe. Sa tingin ko, magiging sakuna yon. Ngayon, makinig ka. Gusto kong mag-ingat dito dahil gusto kong gawing malinaw ang isang punto. Karamihan sa mga Amerikanong lalaki, kapag sinabi mong ilalagay ka sa hangganan ng Mehiko, dahil may banta mula sa Mehiko at baka kailangan nating pumunta ron, gagawin nila lahat yon. Tema. Walang pag-aatubili na ipagtanggol ang Estados Unidos at lumaban para dito. Pero sinasabi ng mga tao, ano bang ginagawa natin sa Iran? Anong banta ng Iran? Kung magkakaroon sila ng sandatang nuklear, gagamitin daw yon laban sa atin. Walang ebidensya tungkol doon. Wala talagang ganon. Ayaw naman talaga nila gawin yon. Pagkatapos ng 2001,
1,000,000 Iranian ang lumabas sa kalsada ng Tehran sa gabi na may kandila bilang pakikiisa at pakikiramay sa pagkawala ng buhay sa New York City. Narinig mo na ba yon? Hindi. Wala naman nagsasabi niyan. Ibig kong sabihin, sobrang hindi patas ng ganitong mga bagay sa media na pinasok, sinusuportahan, pinamumunuan at pinapatakbo ng mga Israeli. Alam mo, paano mo hinaharap ang mga ganitong bagay? Marami tayong mga tao na matagal lang nabomba ng propaganda. Kaya automatiko na lang nilang tinatanggap ang mga ganitong bagay. Nakatayo lang sila at nagsasabing, okay lang, bumbayin ng lugar. Pero ngayon gusto mo na itong sakupin? Paano tayo makikinabang dito? Sino ang gagastos para rito? May 38 trilyong utang na tayo. Grabe, baliw na talaga. Tama ka. Coronel, ikukwento ko ang nangyari nung unang araw ng digmaan na ngayon ay malaking balita na. Isang paaralan sa Iran ang binomba, 165 na kabataang babae ang nasawi. Namatay sila mga 40 minuto matapos ang pambubomba. May pangalawang bomba na dumating at tumama. Ngayon, may mga ulat na lumalabas na ang pag-ataking ito ay isang Tomahawk missile na tumama sa paaralang iyon. Ngayon, ang Tomahawk missile ay gawa ng Raytheon mula sa Estados Unidos. Walang paraan na makakakuha ang Iran ng Tomahawk missile, pero nakita nating itinani ito ni Pangulong Trump. Nakita natin siya nagsabi na, alam mo, posible raw na nakuha ng Iran ang isang Tomahawk. Hindi natin alam kung ano talaga ang nangyayari. Gusto kong marinig ang opinion mo dahil malaking balita ito na siguradong magiging problema para sa Estados Unidos at sa administrasyon ni Trump. Ano ang opinion mo tungkol sa double tap na pag-atake na nakita natin sa Iranian na paaralan at anong ibig sabihin nito para sa hinaharap ng digmaan? Sige, pag-usapan natin ang mga nakakalason at nagpapainit na pahayag ng administrasyon ni Trump tungkol sa Iran na inaakusahan silang pinuputulan ng ulo ang mga sanggol at iba pang ganitong kalokohan. Sa digmaan, sa panahon ng digmaan sa lahat ng oras. Kung hindi mo alam, sabihin mo sa mga tao na hindi mo alam. Sabihin mo lang na hindi mo alam ang sagot dyan. Iniimbestigahan pa ito. Kapag may nalaman kami, ipapaalam namin sa inyo. Wala namang masama doon. Tama. Sa tingin ko, si Pangulong Trump at ang kanyang grupo, maging si Hegseth o iba pa, ay talagang balisa. Hindi kami ang gumawa nito, iba ang gumawa. Lahat sila ay natatakot na kung hindi nila sasabihin yon, mawawalan sila ng suporta mula sa publiko sa ginagawa nila. At iyan ang nakita ko ng air campaign noong 1998 o 1999 sa Kosovo. Ay, hindi natin pwedeng aminin yan. Alam mo, hindi ginawa ng hukbo yan. Tayo ang gumawa niyan. Ay, hindi natin pwedeng sabihin yan. Bakit hindi? Kapag sinabi natin yan, hindi susuportahan ng mga tao ang air campaign. Isang opisyal na Brito na nagsabi sa akin, kung tama ang layunin natin, bakit kailangan pa nating magsinungaling? Tama siya. Makinig ka kung di mo kaya magsabi ng totoo. Mas mabuting manahimik. Pero sa huli, mas mabuti pa ring magsabi ng totoo kahit masakit. Natutunan ni Churchill yan nung ikalawang digmaang pandaigdig, paulit-ulit at sa mahirap na paraan. Hindi tayo nagdusa ng gaya ng mga Briton, kaya mas huli nating natutunan ng maraming bagay. Pero nagsinungaling din tayo noon. Hindi ito magandang ideya. Ang alam natin ay ito. Base sa karanasan, masasabi ko ito ng walang pag-aalinlangan. Ang mga airmen na siyang targeteer sa Air Force ay magagaling. Sila ay nagtatrabaho araw at gabi sa walang katapusang dami ng satellite imagery para matukoy ang mga target. Para matukoy ang tamang mga target. Hindi ko alam paano nangyari, pero naalala kong binomba namin ang embahada ng China. Isang pagkakamali yon. Isang pagkakamali lang yon, walang planong bombahin ang embahada ng China. Hindi namin sinadyang patayin ang mga batang ito. Sigurado akong inakala na ibang gamit ang pasilidad na yon. Aksidente lang o napagkamalan. Sabi ng iba, tingin mo ba gawa ito ng AI? Hindi ko alam. Delikado ang AI dahil otomatiko ito. Walang tao na pwedeng pumindot ng switch at magsabi, sandali lang, tingnan ko muna ito. Mali ito. Kaya hindi ko alam yon. Pero masasabi ko base sa karanasan ko sa Air Force, ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila para matiyak na ang target na tinatamaan natin ay isang lehitimong military target. Minsan pinapalawak namin ang definisyon nito. Tatatargetin namin ang pabrika ng sasakyan o golf cart dahil naniniwala kami may gamit ito sa militar. Hindi totoo, ginawa na namin yon. Pero hindi yon ang kaso rito.
Para sa akin, malinaw itong pagkakamali. May nakaligtaan ng isang tao para sa iba at iba't ibang antas ng targeteer. Noong 99 ang antas, 12-12 ng tao. Ibig sabihin, hindi agad papasok ang opisyal ng Air Force at sasabihin sa commander, "Sir, may litrato tayo. Mukhang kaya natin yan." Hindi ganun ang proseso. Sinusuri ito ng mabuti. Isa itong trahedya. Pasensya sa nangyari. Pero hindi ako naniniwalang sinadya ito. Tama. Sa tingin ko, sang-ayon ako dyan. Hindi ko iniisip na sinadya nila yon. Pero kung nagkamali ka, kailangan mong aminin yon. Sa tingin ko, ang problema rito ay pagtanggi. Kung Tomahawk missile yon, malinaw ang pinanggalingan, dapat nating aminin ang pagkakamali. Ngunit ang tapat at malinaw na pamumuno ay hindi talaga kalakasan ng administrasyon ni Trump na yon. Coronel, may gusto ko itanong tungkol sa kampanyang ito. Sa palagay ko, madami na tayong binumba sa Iran nitong nakaraang 11 araw. May binanggit kang interesante kanina. Ang kailangan lang gawin ng Iran ay makaligtas. Nabanggit mo rin ang epektibong gamit ng kanilang mga drone. Nabalitaan ko na ang mga drone ay nagkakahalaga ng libo-libo o 10,000 dolyar habang ang mga missile natin ay umaabot ng milyon-milyong dolyar. Kumusta ang Estados Unidos sa mga bala at armas? Nauubusan na ba tayo ng mga estratehikong reserba? Sa palagay ko, mababa na talaga ang porsyento ng ating bala at armas, lalo na dahil sa matagal na digmaan sa Ukraine. Kapos na talaga tayo, halos wala ng reserba. Napag-usapan din na pahubos na ang missile interceptor ng Estados Unidos at Israel sa estratehikong level. Sa tingin mo, hanggang kailan kakayanin ng Iran ang ganitong sitwasyon? May ilang linggo o buwan na lang ba ang natitirang lakas militar ng Estados Unidos at Israel? Wala lang talaga yan. Wala akong access sa eksaktong datos at numero. May ilang bagay ako masasabi. Una, lalo na sa dagat, ang mga barkong may vertical launcher ay nagpapalipad ng mga misil. Mga vertical launcher ang nasa loob ng submarino. Para makapag-reload ka matapos magamit lahat ng misil mo, kailangan mong pumunta sa pantalan. Ngayon, kung nasa timog ka ng Persian Gulf, kailangan mo pang pumunta sa Diego Garcia. Kung nasa Mediterranean ka, dapat kang pumunta pa Hilaga at pakanluran sa mga pantalan doon. Matagal yon at dapat alam mo ang ginagawa mo. Madaling masira ang mga misil. Una sa lahat, hindi ko alam kung gaano nakarami ang napasabog namin, pero sigurado akong marami na sa mga imbakan ninyo. At magiging malinaw na may ilang barko na kailangang bumalik at mag-reload. Ngayon, pagdating sa mga eroplano, limitado lang ang kayang dalhin sa dagat sa loob ng isang carrier at malayo pa kayo sa target na destinasyon. Kailangan ng maraming pagre-refuel. Kamakailan inalis natin ang maraming refueler mula Saudi Arabia. Kaya lalo tayong lumalayo mula sa Iran dahil ipinakita ng mga Irani ang kakayahan nilang abutin at patayin tayo. Alam mo yon? Kahit malayo ang distansya. Problema talaga yan. Bangungot sa lohistika. At pagkatapos, iba naman ang posisyon ng Air Force. Ang mga B-52, ang mga B-2, nasa Europa sila at sa Diego Garcia o sa Great Britain. Pwede silang lagyan ng armas. Pwede silang magpaputok, ihinto ang ginagawa nila, umatras o maghulog. Sa tingin ko, pwede silang maghulog ng gravity bombs. Sa karanasan ko, parang walang masyadong epekto ang gravity bombs. Halimbawa, ang B-52 ay kayang maghulog ng 9,500 pound na bomba. Marami yon. Kadalasan, maliban kung may tumpak at napapanahong impormasyon ka, baka wala kang matamaan na mahalaga. Ngayon, pwede mong tamaan ang lungsod. Pwede mong pasabugin ang mga blok ng lungsod. Pumatay ng maraming sibilyan. Kaya yon. Pero pagdating sa pagtama sa militar sa isang makabuluhang paraan, hindi gaano. Tandaan, mas marami pang underground na pasilidad ang mga Iranian kaysa akala natin, pati maraming eroplano, misil at launcher sa ilalim ng lupa. Gagawin natin yan, magpapalipad ng B-52 at B-2 bomber. Yung B-2 minsan magdadala ng kakaibang bala. Pareho silang kayang maglunsad ng standoff. Alam mo na, cruise missile at ibipecho. Pero muli, sa ilang pagkakataon, umatras ka muna at sa tingin ko, dinagawa natin ito ngayon at tinatanong natin, ano na ang ating nagawa? Ano ba talagang nagawa natin? At may nagbago ba talaga? Kailangan mong itanong sa sarili mo yan paulit-ulit sa buong panahon ng digmaan, kahit anong uri pa ng digmaan ito. Sa palagay ko, ginagawa natin yan ngayon.
Kaya sa pagtatapos ng Marso o simula ng Abril, malamang kapos na tayo sa maraming bagay. Kaya ba natin mag-replenish at may makukuha ba tayo mula sa linya ng produksyon? Alam mo, sa ngayon hindi natin kayang magpadala agad ng maraming missiles. Hindi ito gaya ng 155 artillery round. Makakagawa ka ng 100,000 niyan agad kung palalakasin mo ang produksyon. Hindi mo magagawa yan sa Patriot o Standard missiles. Ang mga ganitong bagay ay kailangan talaga ng oras. Oh, tama. Colonel, madalas nating marinig na inilalarawan ng Western media ang Iran bilang mahina at di gaanong banta militar sa Estados Unidos. Sa palagay ko, tulad ng sabi mo, ang tunay na layunin ay makaligtas. Marami silang kakayahan sa paggamit ng drones at underground missiles. Ano sa tingin mo ang pangunahing baling akala ng mga Amerikano tungkol sa Iran ngayon? Sa tingin ko, iniisip ng iba na ang mga Iranian ay katulad lang ng mga kapitbahay nilang Arabo. At ang mga kapitbahay na Arabo ay hindi naman talaga mga mandirigmang tao sa kasaysayan. Hindi sila malaki mag-invest sa lakas militar. Kadalasan, ang mga estadong Arabo ay nagsisikap lang magpakain sa mamamayan at pigilan silang magpatayan o pabagsakin ng gobyerno. Halimbawa ang Ehipto. May halos 100 milyong tao doon. Pero para sa 30,000 lang dinisenyo ang infrastruktura. Malaki tuloy ang problema nila, lalo na sa pagpapakain sa lahat. Isa itong malaking hamon. Iyan ang pinakamalaking estadong Muslim-Arabo sa mundo. Ngayon, kapag pumunta ka sa Iran at Turkey, ibang mga tao naman ang kaharap mo, mga Persyano at mga Turko. Pareho may napakahabang kasaysayan ng mga Persyano at mga Turko. Ang mga Turko, dahil sa Imperyong Ottoman at mahabang pamamayani, sila ay kumakatawan sa isang estadong sibilisasyon na iba sa Persya, tulad ng pagkakaiba ng Persya sa mga Arabo. Sila ay mga taong mandirigma. Sa palagay ko, ang mga Turko kapag nasangkot sa digmaan, lalaban hanggang mamatay lahat. Sa tingin ko, lalaban ng mga Iranian hanggang halos maubos sila. Hindi ko akalaing pupunta tayo roon dahil hindi ko sure kung kakayanin natin yon. Sa tingin ko, makikialam ang pananalapi, ekonomiya at iba pang bagay. Iniisip ko rin na habang lumilipas ang panahon at lumalabas ang katotohanan, makikita natin may mga kaswalti rin tayo na hindi na pag-uusapan. Labis na napinsala ang Israel at lumalala pa araw-araw. Kagagaling lang natin sa ika-33 bugso ng mga misil at drone na inihagis sa bansa na muling nagdulot ng malaking pinsala. Sinusuri ng press na Israel lahat ng balita. Pwedeng makulong ang magpapakita ng ebidensya ng pambobomba habang nagaganap ito. Para sa akin, ang tanong dito, kailan tatayo si Netanyahu at magsasabing tama na? Para sa akin, yon ang pinakamalaking panganib. Kapag sinabi niyang hindi na nila kaya, sasabihin niyang gagamit siya ng sandatang nuklear. Tama. Sa palagay ko, wala kay Pangulong Trump ang autoridad, kapangyarihan o impluwensya para pigilan yon. Dapat lang pero hindi ko alam kung meron siya. Tama. Dahil babaguhin yon ang lahat. O, yan din sana ang itatanong ko. Kaano ka nababahala, Coronel, na maaring umabot ito sa antas na magiging sakuna para sa buong mundo? Ibig kong sabihin, ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Sa totoo lang, hindi magandang pakiramdam ko dito. Dahil parang magiging pagpapakamatay ito para sa mga Israeli. Dahil iiwan sila ng mundo. Meron din tayong Pakistan. Ayon sa mga Pakistani, handa silang magbigay ng sandatang nuklear sa mga Turko, Iranian o iba pa laban sa Israel. Totoo na yan ang matagal na panahon. Sa tingin ko, hindi yan maganda. Sa madaling salita, palagi kong iniisip na malaking pagkakamali ang atakihin ng dalawang bansang may armas nuklear tulad ng Estados Unidos at Israel, ang isang estado na walang armas nuklear. Dahil para sa akin, ipinapakita nito sa lahat. Kung gusto mo talagang mabuhay sa mundong ito, mas mabuti pang magkaroon ka ng sariling armas nuklear. Kaya sa tingin ko, kabaliktaran ng gusto nating mangyari ang nagagawa natin. Nag-aalala talaga ako dito. Sa tingin ko, ang mga tao sa paligid ni Ginoong Netanyahu na tinatawag na mga lakudnik ay napakaradikal at totoong naniniwala sa kanilang sinasabi. Kailangan mong paniwalaan ang mga tao sa kanilang mga salita. Inilalarawan nila ang mga taong kinakaharap nila sa madaling salita
Sinumang hindi Israeli at hindi Hudyo bilang hindi tao. Coronel, kapag tiningnan mo ang mas malawak na geopolitical na kalagayan, tinitingnan natin ang Rusya, China, mga pamilya ng enerhiya at mga pandaigdigang alyansa. Sa tingin mo, sino ang pinakamalaking nakikinabang sa mga nangyayari ngayon sa gitnang silangan? Sa ngayon, Rusya lang ang nakikinabang. Tama. At ang krisis sa enerhiya sa Europa ay lalo pang tumitindi. At sa tingin ko, matagal nang naghihintay si Ginoong Putin na magbago ang mga gobyerno sa Europa. Dahil karamihan ng mga tao sa Alemanya ay sawang-sawa na sa kanilang gobyerno. Totoo ito sa Pransya at naniniwala akong totoo rin ito sa Inglaterra at Escocia. Kaya ang tanong sa isip niya, ayaw kong labanan ng mga taong ito. Maghihintay na lang ako habang nagbebenta ng langis sa ibang lugar at merkado, lalo na sa pinakamalalaking merkadong Asyano. At ginagawa niya yon. At kumikita siya, alam mo, ng bilyon-bilyon para sa mga henyo na ginamit ang Ukraine para sirain at syakta ng Rusya. Ukraine ang nasira nila. Malamang hindi na ito mananatili bilang matatag na bansa dahil sa mga tinamong pinsala. Nagpakalat sila ng kasinungalingan na talo ang Rusya, pero naging matagumpay ang Rusya. Pero mas pinili niyang maghintay at magpasensya hanggang sa kusa ng bumagsak ang lahat kaysa magsakripisyo ng maraming buhay ng mga Ruso para lang pabagsakin ito. Hindi ko agad naintindihan yon nung una. Pero sa tingin ko, sa kasaysayan ng Russia, wala pang ibang mas nag-alala sa buhay ng mga Ruso kundi si Putin. Kaya saludo ako sa kanya doon, dahil ang mga nauna sa kanya ay siguradong hindi ganoon mag-isip. Tama. Pero sa huli, hindi. Ang Russia ang nangungguna. Sa tingin ko, akala ko kahapon si Pangulong Trump nung tinawagan si Ginoong Putin ay sasabihin na dapat tayong magpukus sa gitnang silangan. Gusto ko nang tapusin ito sa Ukraine. Palalabasin ko na lahat ng Amerikanong tagapayo, nakauniforme man o hindi, lahat ng tao natin sa Ukraine. Ititigil ko na ang anumang karagdagang tulong sa Ukraine. Ititigil ang pagpapadala ng kagamitan. Ititigil ang pagpapadala ng pera doon. Gusto ko na itong ayusin. Kaya kung alam mo yon, mangyayari ito sa loob ng susunod na 24 na oras. Kapag nangyari yon, tawagan mo ako para magsimula tayong mag-usap. Magpapadala ako ng grupo para ayusin ang usaping teritorial. Yan din sana ang plano ko. Kaya itigil na natin ang pagsasayang ng oras sa gulo sa Ukraine, na naging tapunan ng pera at yaman. Itigil ang laban sa Rusya at humanap ng paraan para tapusin ang gulo sa gitnang silangan. Pero hindi ito nangyari. At wala akong nakikitang kahit sino na nag-iisip ng ganoon. Oo, Coronel, isa pang tanong para sa iyo ngayon. Sa tingin mo ba inuulit ng Estados Unidos ang parehong estratehikong pagkakamali gaya ng sa Iraq at Afghanistan? Inihahanda ba natin ang sarili natin para sa isa na namang walang katapusang digmahan? Ibig kong sabihin, 20 taon tayong nasa Afghanistan. May posibilidad ba na ang labang ito ay mapunta rin sa ganong sitwasyon? Hindi. Kasi pakiramdam ko hindi natin kayang pundohan at tustusan ito. Pero sa tingin ko, ang ginagawa natin ay ito na ang huling yugto ng Amerikanong palabas sa gitnang silangan. Pag natapos ito, tapos na tayo sa gitnang silangan. Walang pagbabalik sa dating kalagayan. Alis na lang tayo. Lahat ng tao sa gitnang silangan ay gustong umalis tayo. Kung nakatira ka sa golpo ngayon, anong ipinakita natin? Hindi natin sila maprotektahan. Right. Nabigo ang ating pananakot. Kaya anong silbi natin sa kanila? Napakalakas talagang paraan para tapusin ang panayam natin ngayon. Coronel, gusto ko na magpasalamat sa iyo sa pagiging isang dakilang makabayan at salamat sa pagpunta sa palabas para turuan ang ating mga manonood at kaming lahat tungkol sa katotohanan ng bigmaan at labang ito. Sana makausap kita ulit sa hinaharap. Salamat sa lahat ng ginagawa mo. Oh, salamat Cyrus. Paalam. Mga kaibigan, gusto kong magpasalamat sa inyo sa panonood hanggang sa puntong ito ng video at sa panonood ng napakahalagang panayam na yon kay Colonel Douglas McGregor. Tulad ng dati, nakatuon kami sa pagbibigay sa inyo ng pinakamahusay na mga pananaw tungkol sa geopolitika sa buong mundo. At gusto ko magpasalamat ng malaki kay Colonel Douglas McGregor para sa kanyang napakahalagang oras. Kamakailan, inilunsad niya ang sariling Substack News Channel. Masaya ako kung susundan ninyo siya roon. Ilalagay namin ang link sa ibaba. Habang patuloy naming iniulat ang lahat ng mangyayari sa 2026 mahalagang hanapin ang mga independenteng boses. Ito ang dahilan ng pagtatatag namin ng YouTube channel para ibahagi ang mga kwentong di sinasabi ng tradisyonal na media
at bigyan kayo ng mga pananaw upang mas maunawaan ang mundo. Ako si Cyrus Jansen. Salamat sa pagdalo at excited akong makita kayo sa susunod na episode.